Kaya ba mag-opening prayer? Kakanta yan mamaya. Special number ka GL mamaya. Kailangan ko to hindi ko makita yung sign. Ako ba opening prayer? Oo nga. Tayo nagpapakanta. Isa yun papakanta. Oo. Try ka tayo, kuya. O ba't priest kayo? Uy, pa yung praise. Magpa-pray nga eh. Signal natin. Kala ko naka-priest kayo. Bigit pala kayo. Nakabigit pala kayo. Kala ko naka-priest na nakabigit na pala kayo. Nakabitiwala sa signal. Nakabitiwala sa signal eh. Nakabitiwala sa connection namin. Let us pray. Let us pray. Panginoon, nagpapasalamat po kami ngayong gabi, Lord. Patuloy mo kaming iniingat at ginagabayan, Lord. Salamat, Panginoon, pagkaroon kami ng connection na para makapagsama-sama kami, makapag-devotion pamilya, Lord. At salamat, Lord, sa technology nito, Panginoon. At salamat din sa mga provision mo na ibinibigay sa amin. Sa bawat pagpapalang amin natatanggap. Lahat ng biyaya na binibigay mo, Lord, sa bawat isa sa amin, Lord. Patuloy na namin dinadala itong devotion namin. Patuloy kami magpalakasan, Panginoon. Patuloy kami manalangin, Panginoon, na patuloy na ilayo kami sa anumang karamdaman. Maging malakas sa aming spiritual na pangangatawan, hindi lang physical, Lord. Maging ang aming mga pinagkakabalahan, Panginoon. Patuloy kami alawin ang inyong banal na spirito at tubayan, Lord, sa aming mga ginagawa. Maging sa aming mga decision, Lord. Maging sa aming mga babalikan trabaho, Lord. Patuloy ka, Panginoon, magpahayag sa amin, Panginoon, sa inyong salita na gagamitin niyo po na lingkod si Papa, Lord, na patuloy na maisa pamuhay namin at kapag nila gabay ito, Panginoon. Patuloy namin, Panginoon, binabalik sa inyo lahat ng papurit at salamat sa tayong pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ikaw na. Asayo na si Kuya. Sing. Kaya na po. Mula na. Ayos ah. Nakamute. Kanta nakamute. Ang lakas ah. Nakakanta na ako. Joke. Nakaka na. Yung nakamute na naman. Nag-lip-sync na naman. Ang ulit na. Ayos ka, uy. Uy, sinasayang mo load nila, kuya. Nagaw ni Bebe yung microphone ko. Ayaw ko. Praise God, tayo po ay umawit. Saksak ko. This is Subo ng stick. the moment na kailangan. Let us sing the song in moment like Oh, ano yung stick sinusubo ni Godric? Yan na lang, Peter. Hallelujah. in moment like this. I sing a song. Oh, so. Through Jesus. My hands to the Lord, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord. Singing I
Isang pa po. In like this, I sing out the song. I sing out the love song To Jesus. like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. sing. You, Singing Love. We get you the glory. Praise God. So, punta tayo sa ating scripture reading. 1 Corinthians chapter 1, verses 4 to 9. Laking scripture dyan. Yan. I can never stop thanking God for all the generous gifts He has given you now that you belong to Christ. Verse 5. He showed us Generation of church. every kind of 6. This shows that what I told you about Christ is true. Every spiritual gift you need, you eagerly wait for the return of our Lord Jesus Christ. 8. He will keep you strong right up to the end, and He will keep you free from all blame on the great day when our Lord Jesus Christ returns. Altogether, 9. God will surely do this for you, for He always does just what He says. And He is the one who invited you into His wonderful friendship with His Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Praise God. May God bless the reading of His Word. Yung tayo sa verse 4, balik tayo sa verse 4. Pagpapalang ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Sa bawat iglesia, sa bawat gawain ng Panginoon ay may pinaglalaanan siya o may ginagamit siya. Ano na talaga yan, given na yan. Sabi nga ni Abraham, He will provide, God will provide for Himself. Yan, sabi niya kay Isaac, God will provide for Himself. Siya ay kakatagpo sa kanyang pangangailangan. Tanda natin nung Passion Week ng Panginoon, 2 beses siya nag-utos. Yung isa ay pagpupo sa kanyang 2 alagad. Yung isa ay sa asno na sasakyan niya para sa triumphant entry niya sa Jerusalem. Okay, yung asnong hindi pa nasasakyan. Pangalawa, yung Thursday na gagamitin sa Passover, the Last Supper, Thursday night. Inutusan din niya ang 2 alagad na kausapin yung taong kakailanganin niya. Lugar, furnish, supper room, furnish na. Yun ang pagandaan nyo. You prepare for that, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kung tanungin ka, yung taong tatanong, bakit yun? O, kailangan ng Panginoon sabi yun. Sabi nyo, the Lord needs it. So the Lord will provide for Himself. Ganon din sa church. I can never stop thanking God for all the generous gifts He has given you now that you belong to Jesus Christ. Yung rin kabilang tayo kay Kristo, God is providing for His church or for each one of us. Sa bawat isa. Hindi lang sa church. Masigit sa family. If, of course, what makes up the church, kundi family yan. Sa family. From that family, bibless niya para ihatid ang pagpapala sa church, to bless the church. Lord, yan ang way ng Panginoon. Or, kung hindi buong family, the church will bring the blessing to the family. Kaya buong pamilya maliligtas. That's the plan
ng Panginoon. Ang promise niya ay to bless the head of the family and then ibaba ito sa lahat ng kabilang sa pamilya. Kahit second family yan or extended family, kamag-anakan, dadalo yan. So, yun yung nagsisimula sa church. Kung hindi pa rin yung family o family ay nagpiprepare pa lang or isa pa lang ang ligtas or parents pa lang ang ligtas, yung mga anak, hindi pa sumusunod. Depende yan kung sino na una, magulang o anak o mga anak. It depends on the situation. But dito sa sinabi ni Paul, he was addressing the gift, generous gift to the church kasi na-bless na yung family. Fluent, mayaman yung Corinthian church. Kaya i-recognize si Paul yon sa church, na gifted ang church ng Corinto. Because, yon. Later, binanggit niya yon in preparation for the coming of the Lord. Okay, verse 5. Yung natin ang development ng flow ng message. Yon. Gracious gift that enrich the church. Pinagyaman ng church. So, hindi dapat naghihirap ang church o hindi dapat pinagkakaitan ng church. So, from that standpoint, ang church ang in-enrich ni Lord. Why? Dahil ang pamilya na umaatin sa church, enrich na mayaman na sila. Kaya dapat ibahagi doon sa church yung enrichment dahil doon yung gifts niya nag-ooperate. It's not the family, but the church as a whole, sa congregation, yun ang binubuo ng mga pamilya kabilang doon sa body of Christ. So, He has enriched your church. Sabi niya, kanyang pinagyaman, pinasagana, gifted ang church with the gifts of eloquence. Sa particular na gifts dito, maraming magagaling magsalita, eloquence. And every kind of knowledge. So, itong church ay knowledgeable. Hindi ito gusgusing church. They are mga aral. No? Sila ay learned. Sila ay enriched. Sabihin, middle class pataas. Kaya may kaya ang iglesyang ito. Kaya later on sa chapter 8-9, in-express na ni Paul yung gift ng grace, paano mga churches sa Macedonia, sumusuporso. Nandoon yung challenge sa Corinto na pinakita nila, in-illustrate ni Paul sa Macedonia to become Christian. Ang Corinth ay sinasabihan din niya na maging bahagi doon. So, tatlo yan na outstanding sa grace, sa giving. Macedonia, Corinto, at saka Philippians. But the best is Philippians, number 1. Kaya na message ko na ngayon, church will keep you strong right up to the end. So yung 4-5, nasa 5, ayhan ng Corinto na angat sila, outstanding church, dahil gagaling na ng mga leaders, mga pamilya na they are gifted. Yung salitang gifted. Eloquence, mga magagaling na speaker, outstanding mga yan. Kasi Greek Yan ang Greek no, mayayaman ang Greek no. Romans, mahirap ang Romans no. Ang Greek ang mayayaman. Every kind of knowledge. So knowledgeable sila. Kaya sila Socrates, yung mga philosopher na yan, ay kilala sila kaysa mga Italians. Italians, politics lang yan ang contribution nila. Literature. Pero ang Greek ay more on the culture, more on the literature, wisdom. Greek seek wisdom. Sabi nga, mga Greko ay naghahanap ng wisdom. So the church in Corinth ay gifted. Sila ang the most gifted among the churches. Nanoan ni Paul, address ni Paul. Next, verse 6. So the church is enriched with gracious gifts. This shows that what I told you about Christ is true. So yung pinangaral ni Paul, pinahayag na salita sa mga Korinto ay totoo na naranasan nila dahil kay Kristo. Okay, so that's the proof na totoo ang sinabi ng Panginoon. Totoo ang pangako ng Panginoon sa kanyang iglesia, the body. So He will fill up His body, the church, because that is the truth. Hindi haayaan ni Lord ang church ay mag-suffer. Dahil katotohanan yung pinapahayag ng church. Dapat, that's the true church. Hindi yung religion. Pinag-uusapan yung relationship with the Lord. Na siya yung sentro ng katotohanan. Siya ang katotohanan. Siya yung pinag-uusapan na katotohanan. Christ is true. This shows that what I told you about Christ is true. Pinatutunayan ko lamang sa inyo yung nangyayari ngayon sa inyo sa church. Affluent kayo, masagana, gifted, na totoo si Kristo na pinapangaral ko sa inyo. That's the point in verse 6. Verse 7. Now you have every spiritual gift you need. You see, equipped siya. Ang Korinto lang ang sa 1 Corinthians chapter 12, yung operations, the gift, 9 gifts of the Holy Spirit. Expository ni Paul. Diyan niya pinaliwanag ang 9 gifts ng Holy Spirit. Because they were enriched with all those gifts, 9 gifts. Kaya now you have every spiritual gift you need, dahil need. Yung gift, hindi dumarating niya kung walang need. Ang gift ay, kahit hindi ka deserving doon, but because of God's gift or the Holy Spirit's gift, kaya nagmamanifest yun. Ang tanong nga nila, gumaling yung isang tao, nasaan ang gift? Doon sa tao nag-pray o sa taong pinagaling? Theological issue yan.
Kasi may nagmamayabang, gifted yung preacher na yan, may healing yan, may gift of healing. Katunayan, ang healing, gift, kaya pinagaling yung tao, hindi dahil sa tao nag-pray, kundi sa pangangailangan ng taong dapat gumaling. Dahil yung preacher hindi mo kailangan ng healing eh. Hindi siya ang may sakit. Ang may sakit, yung pinag-pray. Kaya ang gift, nag-operate doon sa may sakit, kaya gumaling. Yan ang ibig sabihin na, now you have every spiritual gift you need. So everyone who needs healing, doon sa kanya binigay yung gift. Doon chumanel. Yung tao na nag-pray, yun ang sinabi ni James na the prayer of righteous man. Because of righteousness ng tao, connecting with the Lord na yung grace niya dumaloy dun sa tao na pagagalingin for that instance. Kaya nagkaroon ng gift. Gift of healing, that person needs the healing. Hindi naman magmamanifest yung gift of healing ng Holy Spirit kung walang pagagalingin. So, sino yung nangangailangan para pagalingin? That's where the gift is intended by the Holy Spirit. Kaya yun, mamarapin. Hindi pwedeng i-demonstrate, may gift of healing ako. Lumapit kayo rito, may gusto. Walang ganun, may abang yung ganun. Hindi yun ang nag-tunay na operation. Kung minsan, kino-commercial pa yan. Nagpapabayad. Now you have every spiritual gift you need because the church needs it. Kaya mag-ooperate yung gift. Kaya pagdating dito na after lockdown, kanina yung balita, sa GMA ay sabi ni Secretary Anyo ng DILG, hindi na i-extend sa May 15 ang ACQ, kundi general quarantine na lang. GCQ na. So, gagaang na yung operations. So, sinigurado daw niya yan. Kasi yan ang usap-usapan. Kaya lang, hinihintay lang bumaba ang casualties o yung pagdami ng infection kasi niremedyo. Pero Metro Manila ay patungo na rin. Control na rin. Now, halimbawa tayong local church, naghihintay tayo ng direction ng Panginoon at yung need na matugunan. Hindi mo nakatanggap ng SAP ang iba, pero sabi ko nga, by the comfort of God's grace, dahil ang Panginoon ay may pangako na kailangan masustain yung mga wala. Walang trabaho, walang income. So, yung gift ay mag-ooperate because spiritual gifts, then flow na yung grace doon. Material, financial, physical, medical, lahat yun ay tutugunin ng Panginoon because the people need it. As you eagerly wait, ito na yung connection. Habang naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon. Yun ang tumbok nito. So, the gift will not operate until we need it and as we eagerly wait for the return of our Lord Jesus Christ. Yun hindi na nakikita yung ultimate, hindi na nakikita yung long range. Yung long-term na purpose ni Lord, why we are giving, why we are being enriched. Sabi ni Paul, you are enriched. So, kayo ay pinagkalooban, gifted kayo. So, bira yung ganun, i-recognize yung giftedness. Yung Pilipino, most common na yan. Multi-talented, tawagin nila. Kaya gusto nila mga OFW sa Pilipinas. Multi-talented. Kanina, yung isang Pilipina, nagkatrabaho siya during vacant niya o rest niya trabaho ay dala-dala niya yung portable na makina, portable na BBT. Yung nalalagay sa bag. Tapos nakaka-6 siya, 8 sa pagtahi ng mask. Ang New York kasi naging number 1 sa COVID-19 records ng mga casualties, mga namatay, mga gumaling. Pero number 1 ang New York. Yan ang epicenter ng COVID-19 ng Amerika. So, nagtahi-tahi siya ng face mask. Nakaka-6, 8 siya sa trabaho niya. Hanggang inuwi pa niya. So, mayroon daw siyang nagagawa na 60, 80. Instead na ibenta niya, binigay na lang yan, tulong sa nangangailangan. So yun yung ministry niya ngayon. Yan ang kanyang kawang gawa, pagtulong. Kapag nakikita mong nakakatulong ka sa kapwa, may nangangailangan, natutulungan, yun lang ang natitingnan nila. Pero hindi nila nakikita yung purpose na as you eagerly wait for the return of our Lord Jesus Christ. So kung wala pang salvation yung tao, hindi pa nakakilala sa Panginoon, then yun, hanggang doon lang siya. Although gifted siya sa pagpananahi, gifted siya sa pagkakawang gawa, pero it has no connection with salvation. Walang connection sa salvation kasi kawang gawa lang naman yun. It does not have any relation with waiting on the Lord's return. So hindi yun ang focus niya, kundi yung kasalukuyan lang na nangyayari. Okay, so yun ang gift dapat makita in relation to the return of our Lord Jesus. Kailan yun ang connection yun? You have to connect. Hindi yung, ba't ka pinagpala? Ba't mayroon kang ganyang halaga o kalaking halaga na nasa iyong mga kamay. So, ang purpose ni Lord is to share. Yun, hindi Christian yun. Pero nagkawang gawa ng mamigay ng face mask. Okay? Very colorful pa, very artistic. Naka-ziplock pa yung kanyang... So, hindi lang face mask lang yun, naka-ziplock pa. Siguro, for hygiene purpose, hindi hawak-hawakan. Ibigay niya yun na naka-ziplock. No? Nakalock yun para hindi pasukin ng germs or ng infection. Na makita ko, hindi ordinary yung kanyang
pagiging mananahi. Talents na lang niya yung mananahi. So gift yon sa kanya. But it has no connection either waiting on the return of our Lord Jesus Christ. Kaya dapat lahat ng ginagawa natin related or connecting to the return of our Lord Jesus Christ. Kaya kung ano ginagawa natin ngayon, in the long run, tututumbok sa paghihintay natin. Working while waiting. Yun ang point ko doon na message ko na yan. Working while waiting on the return of our Lord Jesus Christ. Kaya hindi mapuputol. Kaya itong nangyayari sa atin, in connection of our waiting for the return of the Lord, yun ang connection niya. Kaya hindi ka malalagot. Hindi ka aalagwan. Tawag ng aalagwan. Pababa. Papaksak na siya. Imbis na tumataas siya. Parang ganun tayo. Ang gandang illustration niya. Yung saranggola, habang kumukontra yan sa hangin, tumataas. Tayo rin, habang may mga opposition, habang may hadlang o maring kontra, opposing wind, yan, opposing situation, lalo tayong tumataas. Yan ang point. Kanina hindi ko yan ginamit, pero ngayon ang binigay ng another illustration. Hindi ka maalagwa kasi matibay yung kapit mo, matibay yung tali. Nagsasanggola ako, gumagawa ako niyan dati. So kung tumataas siya. Hanggat kaya ng iyong PC, hanggat kaya ng iyong sinulit, tawagin nila. So matibay dapat. Kaya gano'n ang pagkakakapit natin sa Panginoon. Hindi tayo maalagwa kasi we are connected with our connection or our eagerly waiting, yung kagustuhan nating sa paghihintay na makasama. Kaya nga naghahanda tayo for the return of our Lord. Hindi yung wala kang ginagawa, nakatunganga, wasting of time, hindi gano'n. So while these crises are like opposing wind, opposing us, lalo naman tayong tumataas, lalo tayong binibigyan ni Lord ng inspiration, nagiging creative, resourceful tayo, kahit tayo ay under lockdown, mass gathering na yan, still, nakakadraw pa tayo. Kaya nga, sabi nung Merkules ni Pastor Joy, 4, 5 kami sa midweek, hindi ako nag-ano, but alam nila yon, tinatamad sila, yung mga ngayon, kumukonect na, nasa 30 plus na kapag Wednesday, na maraming nakakabahagi. Dati, binabaliwala yan. Nasa TV sila. Kaya ngayon, anong papanood nila sa TV? Puro recorded. Okay, so, nakabuti. Kasi nga, yun ang gusto ni Lord na bibigyan ng focus. The church's need today is to feed the people. Makabahagi sila sa hunger for the Word of God. Verse 8. Tayo magtatapos sa 9. Keep you strong right up to the end. So, provided na ni Lord yun sa atin to keep us strong right up to the end. So, kailangan nakapokus ka doon sa kasalukuyan, but with a long view na aabutin mo yung hangganan. May tatapusin ka. Yun, hindi natapos. Cut short, tawagin nga. He will keep you strong right up to the end. Kasi nawalan sila ng endurance, yung message, PPE, patience, perseverance, and endurance. Nagbigay ng comment doon na-bless daw siya. Masaya sa salita na PPE na yun. So, the purpose of the Lord is to make us strong up to the end. Hindi dapat kahinaan. Kanina, pinoward ni Gadil ba yung sa'yo? Kay Pastor mo. Nahinig ko yun. 1 Corinthians chapter 4. As we receive mercy, we do not lose hope, sabi niyo lang. We don't lose heart. Dahil sa pag-asang binibigyan ni Lord sa atin. We never lose heart. Na-message ko na rin yun. Pero hindi ako mangungopia ng message. May message yung Panginoon. Paakit ako sa itaas kanina. As 4. Doon ko na-receive yung message. He will keep you strong, to make us strong, right up to the end. And He will keep you free from all blame on the great day when our Lord Jesus Christ returns. So, hindi mo na kailangan passing the blame mo. Kasi ganito kasi niwanan kami, kasi ang church, wala yan. God will never entertain any blame or excuses or passing the fault on others. Kasi ito wala yan, hindi yun. God will never entertain that. Tsaka hindi makakasama yung pagdating sa langit o pagdating sa rapture. Reklamo ka ng reklamo. Dito pa lang sa lupa, iwanan na yun. Hindi na makakasama yun. Yung mga reklamador. Diba nga, ang mga Israelita kay Moses, complain, walang tubig, walang makain, binigyan ng mana, walang tubig, binigyan ng tubig sa rock, bukal. Tapos, yung last ay walang karne. Binigyan ng pig yun. Araw-araw may pig yun. Kaya, one day old pig yun ng parang gano'n, nakalilit. Sawa sila for 40 years. Sinuklayan sila ng Panginoon. He will keep us strong. Pero sila, because of complaint, they did not make it. Hindi sila nakapasok ng lupang pangako because of their rebellion. Naging rebellious ang kailang puso. But here, He will keep you free from all blame on the great day when our Lord Jesus Christ returns.
Hindi niya tayo hayaan na manghina at ang makita ay yung pinagbabalingan ng sisi. Baling dito, baling doon. Again, last sa verse 9. God will surely do this for you. So ang Diyos ang gagawa para sa atin. Kahit sa panong ito, gumagawa ang Diyos. Kasi hindi tayo tumidingin sa tao. Kahit gusto nila, kaawa na yung mga driver, kalahati na lang yung pwedeng nilang sakay dahil sa social distancing. May mga ganun talaga. Pero, tignan natin sa ating Panginoon, siya ang gumagawa ng makakabuti sa atin. All things work together for good sa Romans 8:28. God will surely do this for you. For He always does just what He says. Kung sinabi ng Panginoon, yun ang gagawin niya. Kasi yung mga nagre-reklamo, hindi nila alam ang tungkol sa Panginoon at sa ginagawa ng Panginoon. Pero malinaw dito sa pinasa natin, 4-9, ay ang Panginoon ang nagbigay in reaching the church, in reaching our family, in relation to His coming, to His return. For He always does just what He says. Kung anong sinabi niya, yun ang kanyang ginagawa. And He is the one who invited you into the wonderful fellowship with His Son. Nag-invite sa atin para tanggapin natin ang kamangamangang pakipagkaibigan. Tama yung friendship. We are friend of God, not an enemy. Compare with others, children of Satan are enemy, considered enemies. Pero we are considered God's family and through our friendship with our Lord Jesus Christ. Dalawa yung friendship, fellowship, and partnership. Dito sa NLT ay friendship. So sa New King James ay fellowship, verse 9. Called into the fellowship of His Son. Sa ibang salin, I think sa ICB or TPT, o TPT nga, ginamit ay partnership. So lahat yan, either fellowship, friendship, partnership, iisa lang yan, tinutumbok. Ugnayan natin sa Panginoon, our relationship with the Lord. Sabi nga sa John 15, I will no longer call you servant, but friend. Tama yan, friendship with the Lord. Fellowship because of our connection with the Lord. Koinonia means closer, knitted, and one with the Lord. Bonded with the Lord, yun ang fellowship. Bonded. And of course, partnership. We are co-workers with God, sabi ni Paul. Tayo kamanggagawa ng Diyos. We are partner with God. Kaya yun ang tinutumbok ng nangyayari sa atin. He will never forsake us nor leave us, abandon us because of our relationship. Kaya dito ay pinakita ni Paul sa Corinto, mayroong eternal destiny. Tinutumbok tayong destiny. Okay? So, yun ang gusto ng Panginoon sa ating makita yung pagkakatumbok. Kung yun ang tingin mo sa long term o sa mahabaang pananaw ng ating kasalukuyan, may patutunguhan. Ang iba hindi diyan kasi nakatingin. Walang tinutumbok na ganyan. Hanggang dito lang ang tingin nila sa nangyayari. They don't look beyond what is happening today sa buong mundo. So lahat naman yan, may kanya-kanya silang approaches. May kanya-kanyang kalobya. Pilipinas ay may plano rin ng Panginoon siyempre sa atin. Makakabuti sa atin. Kaya salamat sa Panginoon. Naiintindihan natin ang nangyayari. Alam natin na pansamantala lang ito. Yaman din may pakipag-isa na tayo sa Panginoon. Mayroon na tayong relation, may contact tayo. At pinaghahandaan natin yung darating na pangako niya, siya ay babalik na muli. If everything is ready, sabi niya, I will come and take you so that where I am, there you will be also. Yan ang pinakamakapit na salita. Where I am, you will be also. So tapos na yung crisis. Tapos na yung paghihirap. Tapos na yung pinagdaanan, tribulation, tapos na yan. Hindi tayo manatili sa ganung kalalagayan because the Lord's purpose is to be with Him where He is and to be with Him forever. Pray, Lord, salamat po. You encourage us with His Word na yung kasalukuyang nangyayari sa amin ay pansamandalian lamang pero we look forward to what you say. O ano sinasabi mo, siyang ginagawa mo, Panginoon. Because of our connection, our fellowship, our friendship, and partnership with you na sinasabi na yung salita. Kaya't kung saan ka naroon, doon din kami paroroon and to be with you forever. Kaya this is far above what we are now experiencing. Masigit siyang mataas matayo kaysa kasalukuyang naranasan namin, pinagdadaanan naming Christus. Pero salamat Panginoon na lahat ay may paghahanda kang ginagawa sa amin. After this, bubulusok kami, Panginoon. Lalargahan mo kami. Hindi kami matitikwas, hindi kami babaksak, kundi lalo kaming iyong itataas. Even the wind is opposing us. Tataas at tataas pa rin ang ibibigay mo sa aming gawain. Mas lalawak pa after this, Lord. Salamat po at pinatutunayan mo lamang na
we are in your business agenda. Nasa kingdom agenda mo kami, Panginoon, sa kasalukuyan namin nararanasan. You are far better than what we see right now. Masigit ang aming nakikita na kabutihan because tulad ng sinabi mo nakaraan na message, we are meant for better things. Better things will come upon us, sa aming pamilya. You are improving us tulad ng ginagawa mo ngayon. Maraming naman dahil ito ang pinapagawa mo sa amin, na we connect to one another. Hindi namin hayaang magkanya-kanya o naghahanap sila ng kung saan nakakarinig. Hinahanda mo kami para bawat isa na naka-assign, Sunday man, Wednesday, Friday messages, nakakatuon sila, nakakabahagi sila. Dahil di nila pwedeng ipagpalipas o lampasan ang mga ito dahil sila rin ang mawawalan. Yung sinabi mo kanina sa 2 Corinthians chapter 13 ay disqualified. Doon na disqualified ang iba. Hindi nagiging karapat-dapat. Hindi siya o sila nagiging katanggap-tanggap sa iyo. That's why they are disqualified. Nawa Lord, sa CRC, walang ma-disqualify. Wala sa aming pamilya ma-disqualify. Kundi all have passed the test. And sinabi mo sa James chapter 1, the test of your faith. James 1:2 ay produces patience. So this pandemic ay produces patience for us. And knowing you're coming soon. Kaya may awareness kami, may paghahanda ang binibigay sa amin. Kaya masaya kami, Panginoon, sa gitna nitong mga pag-usubok dahil nagiging mature kami. Kanina sinabi mo, completeness. Be complete. Kaya salamat po na gusto mo kami ay alert at growing to maturity. Alam namin kung ano nangyayari. We are always on the alert, watchful in prayers and in addressing the needs. Dahil nakikita namin, Lord, napapanahon para ang salita mo ay mapakinggan. And so you're giving the contemporary message. Tulad ng 12 prophets, Isaiah at sa Jeremiah. Then the 12 prophets, Hosea to Malachi. Ganon din ang messages na binibigay mo sa kanila. Napapanahong mensahe. Kaya salamat po sa napapanahong mensahe na binibigay mo sa amin para alam namin kung ano magiging aming response proactively sa ganitong panahon. We are above all this crisis because you are above the crisis. So we can walk over our crisis, above our crisis. Tulad mo rin lumakad sa ibabaw ng tubig in the midst of the storm. Salamat po, Panginoon. Muna mo kami patubayan sa lahat ng gagawin namin. Naatang namin sa iyo lahat ng aming plan of actions, mga balaking gusto namin gawin. Mangyayari ito sa iyong tanging kalooban dahil tinitingnan namin ito sa relasyon namin sa iyo, partnership, friendship, and our fellowship with you. And now, Lord, na tumuwi po mapagpalang kamay, lahat kami ay daluyan mo ng pagpapala para maging pagpapala kami sa lahat. At nangangailangan din ng mga kapatiran sa lang po na pagbigay sila dahil inutusan mo silang magbahagi. Hindi ako umaapila sa kanila dahil alam ko mga iba ay walang trabaho, ayaw kong makadagdag at hindi sila makakonect dito sa Zoom services dahil sa na sila ay walang maibigay. Huwag yun magiging katitisuran o kahinaan nila. Although kanina, sinabi mo, lahat may kahinaan. Tulad mo rin dumating sa kahinaan, Panginoon. But you were not tempted. Kaya kami, Lord, kung ano man pinapagawa mo, we pray one for another. At gusto namin maayos. Ayaw namin na nagpupumilit o na-prefer sa ang iba. Let them respond. Alam nilang needs. Pero sinabi mo kanina, Lord, you are enriched with everything. So kailangan makita nila yon. We are enriched in everything. Your church is enriched with everything. Kaya hindi kami magsalita. You have already provided for that, Lord. Yeah, sasaayos nga na lang namin. And we praise, offering, and after that, they set aside. Nagtatabi sila ng para sa iyo. Dahil your church should not be poor. Hindi dapat mahirap ang iglesia. Kahit na sa panahon ng kainaan, sa panahon ng pangangailangan, crisis, still, you are above all these things. Kaya ang church will be far above the crisis because we are enriched with everything from your grace. Coming only from your grace. Kaya salamat po, Panginoon Jesus. Dahil mo ang pagpapala niyo, enrich their lives, complete their lives. I-apply namin ito kanina, Lord, na salita mo. Be complete. So, nakita namin, Lord, anumang kulang sa iglesia ay kukumplituhin mo, Panginoon. Anumang kulang sa aming pamilya, kukumplituhin mo ito. Dahil may bahagi kami sa iglesia mo. We want to be complete para sa church na nangangailangan sa mga panahon. At sa church, aapaw naman sa mga nangangailangan kahit hindi namin kilala o kaano-ano ay
Pag nag-message kami sa iyo, that's an opportunity for us to spread your word to the needy, to the poor and needy. Doon naman namin babahagi ang pagpapala. That's what the gift is para dumaloy sa kanilang kaloob mo sa biyayang niya. Thank you, Holy Spirit, for inspiring us with your word. Salamat po, ibinabahagi mo ito para to inspire others' lives na kung ano sinabi mo, siyang ginagawa mo, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami ba ng Espiritu sa mga salita mong ginagawa sa amin to comfort us, to give us peace, and to share your blessings to one another. In the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Thank you for this family devotion. Na-enrich kami, Lord, ng salita mo at ng awareness at sama kami na roon, ikaw ang aming naiisip. Laging may connection ang ginagawa namin sa plano mo because of you, Lord. Because of your plan for each one of us as a family and as a church until your return, Lord Jesus. You be back the glory, honor, thanksgiving, and praise, Father, through Christ Jesus our Lord, and in the communion of the Holy Spirit, now and forevermore. Amen. Amen. Praise God. Pwede si Bebe, nakasan mo. Ano na tayo mag-video eh. Ano yung action mo? Nakikinig sila. Sige na. Open up my heart. Really definitely. I'm happy to believe in you. And I will daily find no. When I in that, I can feel your love forever. I can see your love forever. I can see your love. Basta? Over the mountains and the sea, and now I have so free. And now I open up my heart to feel seven. Happy to feel you too. And I will be my heart. When I sing that, yeah, I can sing until love forever. 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 Thank you. Basta. Ganda. Diyos po ang papuri. Ang bilis naman yun. Ang bilis daw, Ang nabitin. bilis daw. Gusto pang kumanta. Kanta ka pa. Kulang pa yung time. Nabitin palagi. Ako sa Makati, kanta ka. Oo, kakanta na yan, Kuya. Di ba, Kuya JL? Kakanta na kayo ni Kuya, di ba? Parang cover lang eh. Sing of... Yo, yes, yes, yo! Susunod naman daw si Godre. Hindi pa nagsasalita eh. Marunong kasi salita. Nakanta yan. Kaya na lang daw sa Kuya, si... Oo, kumanta rin. Si Kuya, kanta ka uli, bis! Give thanks. Steve, anong kanta mo? Kuya! Kuya pa! Habang may video. Steve, anong kanta? Request ka ni Wawa, kanta ka daw. Antay ni Pampang, feel the light. Kaya man Kuya si. Sabi ko naman daw. Kaya mo. Anong kanta mo, Steve? Pagdating nilo, pagtapos ang quarantine, Next week. May nag-aantay sa'yo, di ba?
Oo nga, may naghihintay pagpapala. Ulan ng pagpapala. Babagyo ng pagpapala. Hindi lang, oh. Ayaw mo naman, kuya. Hindi lang ulan. Ay, sa'yo, hindi mo binago kulay ng ano mo. Manilaw-nilaw yung kamay ni Kuya Jeff eh. Napapalitan ng kulay. Napapalitan yon. Bata na walang pera. Yung Si Bebeo. Si Patrick daw. Jielo, yung ano mo. Ibang ano Bebeo. Ito ba maliit lang? Si Bebe, mga kamuang-muang eh. Oh. Alam na kantay ni Jiel ang mga tao na walang pera. Oo. Sabi mo? Oh, ano, kakanta ka pa, Jiel? Ay, sa Ayaw mga ng mga tao. Oh, ano yung mga tao? Hindi eh, oh. na walang pera. Oo? Pantayin mo daw. Sabi ni Mama. Nirequest na ni Mama eh. Sige na. Oh, sige na, kanta na. Oh, gini kuya, test ako. Ang mga hindi ka sobra-sobra. Kanta mo yun. Sinakanta-kanta mo nga yun. Hindi na, nagkanta sila. Sige na, sabayan. Sabayan na. Dali na kasi may center na. Lakas na walang pera. Bata, Ng Diyos. sobra pa. Sobra na. Lakas na. Bata na walang pera. Bibigyan ng Diyos. Sobra-sobra na. Siya yung Oh, praise the Lord. Sunod, Mother's Day na, kanta ka, inay. Ha? Oh, sa Sunday daw. Mother's Day. Kantay mo para kay Kakanta Inay. ka, inay. Pag kinakanta mo yung inay. Kantay yun. O, request daw, inay. Okay, let's pray sa ating closing prayer. Lord, salamat po sa tatapos namin. Narito kami para dumulog muli sa iyong luklukan ng biyaya at aming ipamanhik ang bawat pangangailangan para sa gagawin pa namin sa mga darating pang araw. Nawa yung lockdown, itong ECQ ay hanggang May 15 na lang at habang pinag-aandaan ng bawat isa, maging aming gobyerno para magkaroon ng gandang patotoo ang biyaya mo sa bawat isa sa amin. Nalampasan namin at nakapasa kami sa paghihintay na matapos ito hanggang kami ay muling maibalik mo sa new normal na magiging sitwasyon na ng lahat. Mag-isa pagtitinbukas ni Gediel, gabayan mo siya at ingatan, ilayo siya sa anumang infeksyon, ilayo mo siya sa anumang contact ng may mga infected na tao at nawa ang kanyang mga paninda ay hindi dapuan ng COVID virus. Ilayo mo ito sa anumang makakapahamak sa iba. Ingatan mo rin siya at lahat ng mamimili at maging aware sila sa kanilang kapaligiran at maingat silang babalik uwi sa kanilang mga tahanan na ligtas, Panginoon, sa anumang contagion o anumang outbreak o anumang infection sa kanilang kapaligiran. Huwag mo pahintulutan ito dumating pa sa tahanan ng kakapitbahay nila Gediel. Sino man, wala nang mahawa pa, kundi ingatan mo ang bawat isa. Kumbang mo, Panginoong Sus, ng iyong banal dugo. Gediel, si Kirly, si Jiel, sa kanilang araw-araw na ginagawa. Din si Zion, si Ivy, si Steve, at si Gaudrick. Ilayo mo rin sila sa kanilang pangangailangan na
sila ay makapagtrabaho ng nararapat din sa mga gawain nila sa bahay. Salamat po, Panginoon, at dalangin namin si Gaddale and Darwin, kahit sila ay malayo sa isa't isa, ay ingatan mo rin sila, at pag si Darwin sa kanyang pag-iisa roon, Lord, ikaw lamang ang pwedeng mag-ingat sa kanya. Wala siya ibang tatawagin, ikaw lamang, Panginoong Sus, ang kanyang sandigan. Maging si Gaddale sa kanyang pagmamaneho, sa kanyang pagtuturo, pag-aalis, pagpabiyahe, sila ni Gaddale, ingatan mo rin ang kanilang paglabas at maging sa pagbalik nila sa kanilang mga tahanan. Sa mga trabaho nila, pagpalain mo rin. Salamat po, hindi sila na lockdown, patuloy ang trabaho nila at sila ay inibiyayaan mo makabahagi sa gawain. Lahat din naman na walang trabaho o no work, no pay, babalik mo na wala sa kanila. Ko-compensate mo ang mga nahinto na trabaho nila, kundi may ibibigay kang stimulus sa kanilang biyaya na tinatanggap. Maging mga kapatiran din, Lord, tinadalangin namin sila sa ilang lahat na daluyan mo ng economic stimulus. May mga negosyo at iba pang mga nagnegosyo. Dalangin namin, Lord, maranasan nilang biyaya mo ay hindi ito hadlang para hindi sila makapagnegosyo. Tinadaluyan mo at ginagamit ng pagpapala para sa iglesia. And all the rest na may trabaho rin naman, huwag kanilang kalimutan, Panginoon. Manatili silang tapat sa paglilingkod sa iyo. The more we come together, the closer we get, the more your grace will be poured out upon us. Dahil nakakaisa kami, we speak the same mind, the same purpose, the same thoughts of serving you up to the end. Salamat po, Panginoon. Lahat na yan, maging ngayong Pangulo, lahat na sa pamalaan, mga decision makers, interagency ng COVID-19, Lord, we pray that they will arrive at the right decision at maging ang Pangulo ay makita, bigyan niya po ng wisdom, knowledge, understanding, discernment kung ano makakabuti sa sambayan ng Pilipinas. Maging ang buong mundo, ng mga decision ng mga advanced countries, America, Japan, sa Europe, China, Australia, lahat sila malalaking negosyo na ang Pilipinas ay dinadaluyan din naman ay may balik na sa normal ang gayong kalakalan. At may mga givers sila yung mga para makapag-mission kami sa mga lugar nila, Panginoon, nararap sa iyong kaloob. Sa iyo namin, Lord, binabalik ang lahat ng papurit, pasalamat, kaloob, kadakilan. Salamat po sa kapahingahan, salamat po sa aming banding, salamat po sa every opportunity where we can serve you, opportunity where we can get in touch with one another. In the name of the Lord Jesus, we give you praise, glory, and honor, thanksgiving now and forevermore. Amen and amen. Praise God. Thank you, Lord.